Sa loob ng eskwelahan, isang batang estudyante ang paulit-ulit inabuso at pinagsamantalahan. Ang paaralan ang itinuturing na ikalawang tahanan ng mga kabataan. Pero paano kung sa loob mismo ng eskwelahan, isang panganib ang nag-aabang? Samahan niyo ako sa pagtuklas sa katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan sa likod ng kasong ito. Magandang hapon. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories. Tahimik at mahilig mag-aral. Ganito ilarawan ng ina na si Mary Jane ang anak na si Ashley, 11 taong gulang at isang grade 5 student. Lagi nasa kwarto, nag-aaral, kasi gusto niya daw paglaki niya architect siya. Jogging naman tayo, warm up, paikot lang dito. Mga 2 laps, pero sasabihin ko rin pagtapos na. Okay, ready na ba? Sa eskwela, nakilala ni Ashley si Teacher Joseph. Throw muna, go, 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 go. Ay! Sorry, Ashley. Sabi ko kasi, jogging lang eh. Nag-uunahan kayo eh. Ano nangyari? Okay ka na? Okay lang po. Saan ba? Dito? Opo. Tingnan ko ha. Okay lang yan, okay lang yan. Gas-gas lang to, gas-gas lang. O sige na, Eliza, tapusin nyo, 2 laps ha. Dadaling ko lang sa clinic. Dahan-dahan. Okay, dito. Teacher niya ako last school year. Doon na kami nagkakilala before end ng school year. Pero hindi lang niya naging estudyante si Ashley. Kalaunan, naging malapit ang loob ni Joseph sa batang estudyante. Ano? Kakabigay ko lang sa'yo ng 5,000, ubos na kagad? Sige. Mag-overtime na lang ako ulit. Okay, sige. Mangungutang ako kung kailangan mo na. Okay, sige. Bye-bye. Okay lang po ba kayo, sir? Ay! Ashley, nandiyan ka pala. Pasensya na, hindi kita napansin. Problema kasi sa bahay. Adulting problem po ba? May boyfriend ka na ba? Wala, sir. Wala pa po yun sa isip ko eh. Ano? Sa ganda mong yan, wala pa? Sinabi ko po kasi kay nanay na magtatapos po muna ako bago mag-boyfriend eh. Magtatapos muna. Matagal pa yun ah. Alam mo, okay lang naman mag-boyfriend eh. Natural lang yun. Ang importante, pipili ka ng boyfriend na mag-aalaga sa'yo at yung magmamahal sa'yo ng totoo. Actually, personality, syempre. Matured siya mag-isip compared sa age niya ngayon. And then that time, I was experiencing anxiety depression. Unti-unti raw kinuha ni Joseph ang loob ng bata. Hanggang sa tuluyan silang maging magkaibigan. Saan hahanto ang pagkakaibigang ito?